A blessed Friday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Happy weekend! Salamat sa ating Panginoon sa isang linggo na ipinagkaloob sa atin at ngayong umaga ay isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Magpapatuloy po tayo sa ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan natin muli ang ating umaga sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay bahagi rin ng halaw natin sa librong Only Rise ni Pastor Joey Umali, Our Response to God's Faithfulness. At ang ating pong Bible verse ay nakasulat sa Awit 116, verse 1 and verse 7. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Minamahal ko si Yahweh pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Manalig ka o puso kay Yahweh, ka magtitiwala, pagkat siya'y mabuti, hindi siya nagpapabaya. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid at mga kaibigan, ang katapatan ng Panginoon Diyos ay laging nauuna sa atin. Mas foundational, lagi siyang nariyan, taglay ang katapatan.
In fact, ang katapatan natin sa Panginoon Diyos ay laging tugon natin sa nauna niyang katapatan sa atin. Ganon din ang naranasan ng sumulat ng aklat ng Awit 116 verse 1 to 7 na ating batayan talata. Naranasan niya ang katapatan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng tatlong yugto. Una, narinig ng Diyos ang kanyang mga daing. Ang Diyos ay laging handa duminig sa ating mga daing sapagkat yon ang kanyang kalikasan. Ang description nga po ng verse 5 sa ating Panginoon Diyos, si Yahweh, napakabuti, mahal niya ang katwiran, Diyos siyang mahabagin, sa awa ay mayaman. Kaya't kapag pinagkalooban tayo ng Panginoon Diyos ng kanyang mercy, ng kanyang habag, hindi po yun isang bigay dahil sa paglilimos. Hindi po yun barya-barya lamang, kundi binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng isang bagong buhay at bagong pag-asa. Ikalawa, nahabag ang Panginoon Diyos dahil sa kanyang mga daing. Kapag tayo po ay dumaraing, bumababa ang Panginoon Diyos sa ating level. Inilalapit ang kanyang bibig sa ating mga tainga, hinahagkan tayo at niyayakap ng buong pagmamahal, kasabay ang pagsasabing, tahan na, ako na ang bahala. Ikatlo po, ipinagkaloob ng Diyos ang ganap na kaligtasan. When God hears, He shows mercy. When He shows mercy, He saves. Dinirinig tayo ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos upang ipagkaloob sa atin ang ganap na kaligtasan. When God acts, it's always to show His saving grace. Ang description nga po ng verse 8, sa pagliligtas ng Panginoon Diyos, ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatao at luha ko'y pinahiran. Iniligtas ng Diyos o iniligtas ng Panginoon Diyos ang salmista hindi lamang sa kamatayang pisikal at kalagayang emosyonal, kundi maging sa kamatayang spiritual. Binangon siya ng Panginoon Diyos mula sa kabiguan at kawalan ng pag-asa at binigyan ng bagong kagalakan at pag-asa sapagkat tapat ang Diyos, hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig. Mga kapatid at mga kaibigan, ganyang katapat ang Panginoon Diyos sa atin. Ang sabi nga sa awitin, great is thy faithfulness. They are new every morning. At tunay na ang kanyang katapatan at pag-ibig sa atin ay hindi kukupas at lilipas. Ngunit ano po ang ating nagiging tugon sa katapatan ng Panginoon Diyos sa atin? Mga kaibigan, mga kapatid, kayo po na nakaranas ng katapatan ng Panginoon Diyos, ano po ang inyong nagiging tugon sa katapatan ng ating Panginoon? Nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang 6 na magagandang karagdagan na reflection upang sa ating pagtanggap ng habag at katapatan ng Panginoon ay narito ang ilang mga karagdagang ating itutugon. Number 1, ibigin ng Panginoon Diyos. Sabi po ng kausap ng ating Panginoong Hesus sa Luke 10:27, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbors as you love yourself. Loving God with all our heart means loving Him with all intensity. Loving God with all our strength means loving Him with all our actions. Loving God with all our mind means loving God with all our intellect. Ibig sabihin po mga kapatid, ang ating buong pagkatao ay tutugon sa katapatan at pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin. Number 2, pagtiwalaan ng Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng laging pagtawag sa kanyang pangalan, maaari nating ibigay ang buo nating tiwala sa Panginoon Diyos. Meron siyang kahandaan at kakayahang tumulong sa atin. Number 3 po, magpahinga sa Panginoon Diyos.
Ang kalakasan o ang kasalanan ay nakapanlulupaypay ng kaluluwa. Tanging ang pananampalataya sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ang makapagpapanumbalik sa lupaypay nating kaluluwa. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Number 3 po, lumakad sa Panginoon Diyos. Sapagkat tapat sa atin ang Panginoon Diyos na tumawag sa atin. Kailangang ingatan natin ang kalinisan ng ating buhay sa harap ng Panginoon, maging sa harap ng ating kapwa-tao. At sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Number 4, mga kapatid, o 5, pasalamatan at sambahin ng Diyos sa publiko. Thanking God publicly means acknowledging the Lordship of Christ, worshiping Him as Lord and Savior, and testifying to His faithfulness and goodness. Maging tayo ay nasa labas, pwede nating purihin ang Panginoon sa harapan ng ibang mga tao. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sa pamamagitan ng ating mga gawa, kilos na nakalulugod sa ating Panginoon at nakakabigay ng mabuting halimbawa. And number 6, paglingkuran ang ating Panginoon Diyos. Ito ang isa sa pinakamataas na sukatan ng spiritual maturity, ang kahandaang maglingkod sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Kaya naman ito yung ating nagiging tugon doon sa katapatan ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Napilit na winawaglit ng ating kaaway, maging ng ating mundong ginagalawan ngayon, na ang ating mga paningin ay maituon sa mga bagay-bagay na magaganda at doon natin mailaga yung ating pagtitiwala sa halip na sa Panginoon Diyos na tapat sa atin. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon sa di nagmamaliw na katapatan at pagmamahal sa atin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong di nagmamaliw na pagmamahal at katapatan sa amin. Tunay na dakila ang kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Kaya't nararapat lamang na ating suklian ang katapatan sa pamamagitan ng ating pagmamahal, pagsamba, paglakad, at paglilingkod. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa umagang ito na muli niyo po kami pinagkalooban ng kagalakan na makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. At salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na sa linggong ito ay makapag-share ng iyong mga salita sa aking mga kapatid at mga kaibigan na lagi naming kasama dito sa aming online morning devotion. Patuloy po naming dalangin, Panginoon, at sa pamamagitan ng iyong lingkod ay aking dinadalangin ang aking mga kapatid na ngayon papasok sa trabaho at mga bata, kabataan na papasok sa paaralan. Iyo po, Panginoon, loobin na ang kaligtasan, makarating sila sa kanilang mga workplace o school na taglay nila, Panginoon, ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. At sa buong maghapon na kanilang mga ilalagi doon o panahon at oras ay makasumpong sila ng karunungan, pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, may mga kapatid kami na patuloy naming dinadalangin na nasa banig ng karamdaman. Iyo po, Panginoon Diyos, ang iyong mapagpalang kamay ay kanilang maranasan upang ang kagalingan ay kanila pong matanggap. Bless niyo po, Panginoon, ang mga gamot na kanilang iniinom at ikaw, Panginoon, ang patuloy na mahayag sa kabuhay nila sa kabila na sila ay mga nasa banig ng karamdaman. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, sa pagsama sa aking pagbubulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon. Muli po, a friendly reminder, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.